Hello, kamusta tayong lahat? I worship the Almighty Father for He is powerful. He is the creator of this world. He is mighty. And yet, He is very loving and kind and very forgiving to us all. And if we truly seek Him, we will find Him. I worship Jesus Christ for His sacrifice on the cross, for writing our names in the book of life, and for sending to us the Holy Spirit. The Holy Spirit is God, like Jesus Christ and the Almighty Father. So in John chapter 14 verse 17, it says, "The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He dwells with you and will be in you." Kaya alam natin na nasa atin ang Holy Spirit, no? So, aalis ang Holy Spirit sa atin if we sin. That's why we have to keep ourselves from committing sins or defiling ourselves. And the Holy Spirit also gives us the fruits. No? Alam natin ang fruits of the Holy Spirit. Love, joy, peace, kindness, forbearance, faithfulness, gentleness, self-control. Ano pa ba? Nalimutan ko na. Hindi ko makabisado. Patience. Hindi ko makabisado. And also the gifts of the Holy Spirit. Ibang fruits sa gifts. So dapat dumadami ang mga fruits natin. Nabigay sa atin ng Holy Spirit. Dahil sunod-sunod na yun, magkakadugtong. Pag may faith ka na, matututo ka nang magkaroon ng self-control, magiging maawain ka na sa mga tao, magiging hindi ka na mag-aaway ng tao, peaceful, loving person ka na, matuto kang magtitiis, no? Susunod-sunod yun. So yung gawa ng mga kabutihan, sunod-sunod. Ngayon, pag yung kasamaan naman, sunod-sunod din. Umpisa lang, magsisinungaling ka. Tapos after some time, dadami na. After ng sinungaling, magnanakaw ka na, mandaloko ka na ng tao. Magiging malala na, palala na ng palala. Ganon, no? So yung isa, ay, kung kay Almighty Father ka, susundin mo siya, magiging mapapabuti lahat ang gagawin mo. Pero kung sa kasamaan ang gagawin mo, lahat dire-diretso yun, papunta ka na sa kasamaan. Malulugmo ka na, tapos, ang ending nun, yung soul mo, mapupunta na sa Hades. Pero pag kay Almighty Father, nasa sa atin ang Holy Spirit, si Jesus Christ, ang soul natin mapupunta kay Almighty Father, babalik sa Kanya. Last time we read Isaiah chapter 57, so it's about idolatry to, no? Na may mga tao na namamatay, pero nagtataka tayo, ba't namamatay, mabait yung tao na yon? Or may mga babies, no? Or mga bata na kinukuha na agad ni Almighty Father. Kinukuha na ni Almighty Father to take them away from this world, because this world is evil, wicked. Kaya naging wicked ang mundo na to. It's because of the people. It's because of us. Kaya naging wicked ang mundo na to. Kaya kinukuha na ni Almighty Father yung iba na mga anak niya, kahit na bata pa, kinukuha na. Kaya they shall enter in their bed, they shall rest in their beds, each one walking in his uprightness.
yung souls ng mga babies, no? At saka ng mga bata, at saka ng mga righteous people na mabibilang lang natin sa ating mga kamay. Dahil karamihan ng tao ngayon, greedy and selfish. Pero may mga kinukuha si Almighty Father na dahil sa ilayo sa mundo na to para hindi sila ma-corrupt. At ipinagbabawal ni Almighty Father, He detests people who worship idols na nagtatago pa sa iba't ibang mga lugar para lang mag-worship. No? Ngayon lantad na ang ginagawa ng mga tao na mag-worship ng mga idols or statues. And even yung mga ninuno nyo, wina-worship ninyo, pag November 1, no, nagpupunta kayo ng sementeryo, and then you offer food. Para kanino yung food na yon na in-offer nyo? Tapos nagtitirik kayo ng kandila. Para saan yon? You are worshiping the dead. You are worshiping your ancestors, pero wala na doon ang ancestors nyo. Hindi nila alam na wina-worship nyo sila. No? Hindi nila alam yon. Kasi yun na yung tradition ninyo, yun ang itinuro sa inyo ng mga ninuno ninyo na mali. Na kahit na Christian, ganun ang ginagawa. Kasi nakasanayan na ninyo. Bakit hindi nyo pwedeng putulin ba yon? Naka-tie up na ba kayo doon sa pag-worship ng mga ninuno nyo? Ha? Ayaw ni Almighty Father nun. Nagbibigay ka ng tithes, tapos nag-worship ka sa ninuno mo, nagtitirik ka ng kandila, tapos sasabihin mo na mapupunta ka ng heaven. Hindi. Kaya hindi madali makapunta sa heaven. Hindi dahil sa nagbigay ka ng tithes, hindi dahil sa nagbigay ka ng kung ano-ano, nag-donate ka, hindi dahil doon. Minsan ang mga tao, wino-worship nila pera. Kaya nga, you sons of the sorceress and you offspring of the adulterer and harlot, binibenta ang sariling dignidad and integrity just for money and for fame and to become famous, no? Tsaka maging masaya. Pero hindi magiging masaya ang tao dito sa mundo kasi insatiable ang tao. The Almighty Father is only the one who can fill the void in our hearts. Ngayon, yung mga tao na nag-worship ng mga idols, pinapakita pa sa ibang mga tao or minamock nila si Almighty Father. Dahil nag-worship sila ng idols. So, nasa New Testament din to. Ayaw ni Almighty Father na mag-worship ng idols ang mga anak niya. Ayaw ni Almighty Father ng statues. Lumulod kayo sa statues, nagdadasal kayo sa statues. Ayaw ni Almighty Father. Ilang beses na natin binasa dito sa Isaiah. Pero wala nagsasabi sa inyo, ano? Madalang na preacher ang nagsasabi sa inyo. Not or teacher. Pero hindi ako teacher, hindi ako preacher. Binabasa ko kayo ng Bible. Ito ang nakaslagay sa Bible. Kaya ito yung sasabihin ko. Hindi ako mag-iimbento. Na kahit ayawan ninyong manood dito sa akin, kahit magalit kayo, sasabihin ko kung ano yung nakasalat dito sa Bible. Kahit mag-unlike kayo, hindi ako affected.
Because this is the word of the Almighty Father. So, kung ina-unlike ninyo ang video, ibig sabihin ina-unlike ninyo ang Bible. Hindi ako ang ina-unlike ninyo. So, hindi rin approve kay Almighty Father yung abortion. Ayaw ni Almighty Father nun. So may mga countries na allowed sila, no, to abort babies. May law sila perverting the law of the Almighty Father. At saka yung iba pa na mga nag-worship ng mga idols, nilagyan pala ng perfume ang mga kahoy at ang mga semento. At nagpapunta pa sa malayong lugar para lang maka-acquire ng mga artifacts to worship. Nagpupunta, ito galing pa to sa sa lugar ng diba? Galing pa to sa Medjugorje. Galing pa to sa sa malayong lugar, sa bundok ng Italy. Ganon, no? Nakalagay dito, alam ni Almighty Father ang gagawin ng mga tao. Ang galing ng isip ni Almighty Father. Kaya nga, kay Almighty Father, tapos na ang mundo na to. Tapos na ang istorya natin. Tapos na ang mundo. Kay Almighty Father. Kaya nga may Book of Revelation dito Tapos na. Inaantay na lang natin si Jesus Christ. Kaya ngayon pa lang, we should ask the Almighty Father and Jesus Christ for forgiveness. Don't worship your ancestors. Don't worship idols. Kung inihahalin tulad mo si Almighty Father, ulitin ko, kasi sasabihin mo, hindi, ito si Jesus. Hindi yan si Jesus. Huwag mong ilagay sa isang semento or sa isang kahoy si Jesus. Powerful si Jesus. Wala siya sa semento, wala siya sa kahoy. Nasa heaven siya. And pinadala niya ang Holy Spirit sa atin. So lagi nating nakakausap si Jesus. Kahit walang idols. Kaya hindi natin kailangan ng idols. At hindi kailangan ng ibang mga santo na dasalan. Dahil wala silang power. Ang power, sinang powerful? Si Almighty Father, si Jesus Christ. So bakit dadasalan mo ang mga tao na nawala na dito sa mundo? Na kahit sila ay mga apostles, hindi sila dapat dinadasalan. Dahil sila ay servant din. Hindi sila Diyos. Sino lang ang sasambahin natin? Ang Diyos. Si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Yun lang ang yung worship natin, sila lang. Kasi sila ang Diyos. Hindi niyo pa naiintindihan? Walang ibang bridge. Sasabihin niya, bridge. Itong si Saint Peter, si Saint Thomas, ano yan? A bridge yan. Hindi sila bridge. Bakit kailangan pa ng bridge kung pwede naman kausapin si Jesus? Mga devotee. Anong devotee? Ano yon? Dapat mas devoted tayo kay Almighty Father kasi siya ang creator. Devoted tayo kay Jesus Christ dahil siya ang nag-sacrifice on the cross to save us from our sins. His blood is precious. Kaya sila lang ang sasambahin natin. And the Holy Spirit,
Because yung Holy Spirit pinadala ni Jesus Christ to comfort us and giving us gifts and fruits. Hindi niyo ba maintindihan yon? So, kahit na may mga preacher kayo na nagsasabi sila yung anak ng Diyos na pinadala ni Almighty, hindi na, tapos na si Jesus Christ ang ipinadala, wala nang iba pa. Kaya, you always read the Bible. Read the Bible, please. Kinakalimutan kasi natin si Almighty Father eh. Nawawala tayo sa path to righteousness, the path that Jesus tread on. Nawawala tayo. Kaya, babalik tayo dapat sa Bible. I-check natin sa Bible. Kahit ako, kung ano sinasabi ko, i-check niyo sa Bible. Sasabihin niyo, hindi, may napakinggan ako na. Kaya namin iniba ang Sunday, ang Sabbath day, from Sabado to Sunday na linggo, inalaw kami ni Almighty Father. Sabi ng isang religious organization. Inalaw daw sila ni Almighty Father na ibahin ang rest day from Sabbath day to Sunday. Tahimik si Almighty Father kasi galit siya. Hindi sila inaalaw ni Almighty Father. Kasi nga, they are perverting the truth to those people. Sino lang ang nagde-decide nun? Sila lang, yung council lang nila. Pero, hindi nila kinukuha yung nasa Bible, hindi nila ina-acknowledge si Almighty Father. Yung sarili lang nila ang sinusunod nila. Bakit nila sinusunod yung gagawin nilang Sunday, yung rest day? It's because they want to worship the sun god Ra. Yung sun god Ra, sa Egypt, Ra ang pangalan ng sun god nila. So, paganism, since nung time pa ng Egypt, dun naka-based. Okay? Hindi ko alam kung naiintindihan nyo yung sinasabi ko. Pero, dahil nga magaling ang utak ni Almighty Father, dahil ngayon, no, naging Sunday na nga, no, iniba ng tao. Hindi si Almighty Father nag-iba, kundi tao ang nag-iba. Hinayaan na ni Almighty Father, pero, kay Almighty Father, may mas importante na meaning ang Sabbath day. Sabbath day is the day on which we will go to heaven. Yun ang ating rest day na kasama si Almighty Father. Kaya, don't defile the Sabbath. Kasi, pag na-defile ang Sabbath, ibig sabihin, nandun ka sa impyerno. Si Jesus, He died on a Friday. Wala pang name na Friday na, no? Friday, He died on a Friday. And then, rest day is Sunday ni Jesus. Kasi, yun ang Sabbath, rest. Pinakikita ni Jesus. Hindi makita ng tao. Hindi na ma-connect. Yung Monday, yun ang unang araw nung pinanganak tayo. Tapos habang patagal tayo dito sa mundo, nagkakaroon tayo ng Tuesday sa oras ng panahon ng buhay natin, nagkakaroon tayo ng Wednesday, nagkakaroon tayo ng Thursday, and then time will come, magkakaroon tayo ng Friday, no? Friday is the 6th day. Magkakaroon tayo ng Friday sa buhay natin na hindi natin maiiwasan. Kaya dapat, pag Friday, maayos na tayo. Dahil, pag Sunday, dapat nandun tayo kay Almighty Father. Ay, dapat pag Saturday or Sabbath day, nandun tayo kay Almighty Father. Naintindihan? Pag Sabbath day na kay Almighty Father tayo, dahil yun ang rest day. Yun yung time na yung soul natin nag-rest na in heaven. Naiintindihan na ninyo? Nung ginawa ni Almighty Father ang mundo, merong umpisa. No, nakikita na niya may umpisa. Ang buhay ng tao may umpisa rin. Ha? At ang buhay ng tao may katapusan. At pagkatapos na yon, magre-rest na.
Naintindihan na ninyo, pag natapos na ang buhay ng tao, ng Friday ng buhay niya, parang si Jesus natapos yung life niya on earth on a Friday, and then Sabbath day, nag-rest siya. So tayo rin, Sabbath day, magre-rest tayo. But, yung pag-rest natin, dapat malinis. Kaya dapat nasa heaven tayo. You must not defile yourself on Sabbath day. Kasi pag Sabbath day, na-defile mo yung sarili mo, nandun ka sa impyerno. Kaya maingat si Almighty Father na binibigyan tayo ng warning na yung Sabbath day, yun yung rest day na dapat nasa Kanya tayo. Naiintindihan na ba? Kaya kahit iba-ibahin nyo ang araw, iba kay Almighty Father ang meaning. Magaling ang utak ni Almighty Father. He's amazing. Hindi siya maiisahan, hindi siya malaloko ng kahit sino, hindi siya pwedeng imanipula or hindi siya pwedeng udyukan dahil si Almighty Father, He's powerful, He's the Creator. Alam ni Almighty Father ang utak ng tao. At alam niya yung history ng buhay ng tao. Kaya nga, kahit nandito pa lang sa Isaiah, alam na niya ang gagawin ng mga tao dahil sa Kanya tapos na ang mundo. Nakita na niya. That's the kind of God that we have. Powerful, amazing, wonderful, very loving, and yet very forgiving. Kaya dapat lagi natin aalalahanin si Almighty Father, tatay natin. Si Almighty Father, ang utos niya sa atin is to respect our parents, to honor our parents. Kasi, ang dahilan, bakit kailangan i-respect ang parents, bakit kailangan i-honor? Kung yung parents mo nga dito, hindi mo nire-respeto, paano pa si Almighty Father na hindi mo nakikita? Paano may i-respeto? Kaya, gusto ni Almighty Father, respect mo yung mga magulang. Kahit na masama yung magulang mo, no, hindi ka inalagaan or sinaktan ka ng magulang mo, let it go. Denying ourselves, denying our pride, tanggalin natin. Huwag natin mahalin ang sarili natin, no? Kasi pag minamahal natin sarili natin, nagiging prideful tayo, egoistic. Revelation chapter 12 verse 11. They conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they did not love their lives to the point of death. Yun yung mga mapupunta sa heaven, kasama ni Almighty Father and Jesus Christ. Kaya hindi madali makapunta in heaven. Sino nagsabing madali makapunta? Sinungaling yon. Mayabang. Sabi ni Almighty Father dito, sige, umiyak kayo sa inyong mga idols, sa collection ninyo ng mga idols, ang dami niyong mga sinasamba ng mga idols. Tingnan natin kung saan kayo dadalhin ng mga idols ninyo. Sabi ni Almighty Father, but he who puts his trust in me shall possess the land and shall inherit my holy mountain. Makakasama ni Almighty Father, yung nagtitiwala sa Kanya kahit na hindi siya nakikita. At yung mga tao naman, followers of the Almighty Father and Jesus Christ and the Holy Spirit, nagkakasala tayo. But, pwede tayong bumalik, no? If we humble ourselves and having a contrite heart, remorseful tayo, penitent, regretful of the evil ways that we did, no? Regretful tayo dapat, humbling ourselves. Para patawarin tayo ni Almighty Father, i-revive niya ang spirit natin, yung heart natin. So, i-focus natin yung mata natin sa Kanya. Mahirap, no? Kasi marami tayong nakikita dito sa mundo.
Doon ngayon natin kailangan ng strength of Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, when He was in this world, marami rin siya nakikita ng mga bagay. Naging tao si Jesus Christ. Marami siya nakikita mga bagay at hindi nakafocus sa mga worldly pleasures and things ang si Jesus Christ. Nakatingin siya kay Almighty Father. Yung kanyang mission na kaya siya ipinanganak is to save us. Doon siya nakatingin at nakatingin siya kay Almighty Father. Hindi siya tumitingin sa mga bagay dito sa mundo dahil alam ni Jesus Christ na all the things in this world are just mirage. Si Almighty Father, nagagalit siya sa atin pag nagkakasala tayo. Pero hindi siya forever na magagalit dahil anak niya tayo. He will forgive us. He created us. Nasasoften yung heart ni Almighty Father sa atin dahil naaawa siya sa atin. Naiintindihan niya tayo. Pero dapat maintindihan din natin sa Almighty Father na para tayo makasama niya, kailangan maging malinis tayo. Si Almighty Father, nagtatago siya. Hindi siya nagsasalita dahil galit siya. Kaya yung nagsasabi na, ay, hindi naman nagagalit si Almighty Father, nag-worship kami ng mga idols, hindi nagagalit, hindi naman kami tinatamaan ng kidlat, gano'n, iniba naman yung day ng Sabbath day or rest day to Sunday, hindi naman kami tinamaan ng kidlat, so payag si Almighty Father. Hindi payag si Almighty Father, tahimik lang siya kasi nga galit siya. Sino kayo para ibahin ninyo ang araw? Pero inallow na kayo ni Almighty Father because of your perverted ways. But meron ng Savior, si Jesus Christ. If we trust Jesus Christ, masasave tayo. Ano yun isa-isang tao yun Kaya dapat meron tayong relationship, personal relationship with Jesus Christ and the Almighty Father, hindi by group. No, ulitin ko, hindi, ito, isang religion to, lahat na kami, sakto na kami sa langit, isang religion kami, isa kaming denomination, sakto kami sa langit, hindi ganun. Na isa kaming group ng congregation, shoot na kami sa langit, hindi. Iba-iba ang puso ng tao, iba-iba ang mga kasalanan ng tao, iba-iba kung paano sila makitungo sa kapwa-tao, at iba-iba tayo manalangin, at iba-iba yung goal natin sa buhay or aspirations. Kaya hindi tayo pare-pareho. Akala lang natin pare-pareho dahil nakikita natin attend tayo, ganon, babasa ng Bible, pero iba-iba tayo kung paano tayo makipag-deal kay Almighty Father, kung paano tayo makipag-usap. At iba-iba rin ang ways ni Almighty Father on how to talk to us. Si Almighty Father, no, pag nagkakasala tayo, sinasabi ni Almighty Father, I will heal him. Bakit? Dahil, di ba si Jesus Christ, nung may mga sakit yung mga tao, pinagaling niya. And ang idadagdag ni Jesus Christ, sin no more. Huwag ka nang magkasala. Dito naman pag nagkakasala, sabi ni Almighty Father, I will heal him. Yung healing at saka yung kasalanan, ipinagdudugtong. Bakit? Kasi kaya tayo namamatay, kaya tayo nagkakasakit, it's because of our kasalanan, our sins. Simula nung nagkasala si Adan at si Eva, hindi na tayo forever na mabubuhay. At kaya lang tayo masasave, it's because of Jesus Christ. Kaya tayo mabubuhay, yung soul natin babalik kay Almighty Father. Pero yung mga wicked people na patuloy na gumagawa ng wickedness or
evil things, no? Para silang mga putik, no, na dagat ng putik na inaalon ng walang patutunguhan. There's no hope for the people who are wicked. There is no peace. There's no future for the wicked people. Kasi, bakit no peace? Dahil pag nasa Hades na ang kanilang mga souls, wala silang peace doon. Kung dito, hindi sila nagkakaroon ng peace, laging gusto nila laging yumaman, nagpapakapagod sa kung ano-anong mga bagay na hindi importante. Pag nawala sila sa mundo na to, napunta sila sa Hades, wala ring peace doon. Napakalungkot. Nakakalungkot, di ba? Hindi ba kayo nalulungkot ng ganon? Kaya, ang gagawin natin, i-share natin sa tao ang kabutihan ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Dito na tayo sa Isaiah chapter 58. Cry aloud, spare not, lift up your voice like a trumpet, tell my people their transgression, and the house of Jacob their sins. So dito sa verse 1 pa lang, no, ng Isaiah chapter 58. I-announce natin sa buong mundo, sa buong nasyon, different nations, ang mga bagay ng kasalanan ng mga tao na ayaw ni Almighty Father. I-announce natin. Huwag kayong matakot. Hindi, baka maging famous ako. Nakakatakot, maging famous ako, tapos maraming mang-away sa akin. Ganun ba yun? Natatakot kayo? Huwag kayong matakot. Kasama natin si Almighty Father. Basta laging sa Bible, galing yung mga sinasabi natin, no? Hindi tayo mag-iimbento, ha? Yung mga bagay na ayaw ni Almighty Father. Ano ba yung mga bagay na ayaw ni Almighty Father? Yung mga kasalanan. Balikan na naman natin, no? Romans chapter 1, verse 16 up to 31. Lahat ng kasalanan, deserving of death. Lahat. Magchichismis ka, deserving of death yon. At pag nag-approve ka ng kachismisan, deserving of death yon. Kasali ka, enabler ka. Kahit nakikinig ka lang ng chismis, no? O enabler ka, ba't hindi mo pagsabihan, masama yan, huwag natin magchismisan, huwag natin bastusin ang mga tao, hindi natin nakilala ang mga tao. Ganon, sasabihan natin. Kasi, deserving of death yung mga tao na enabler or they tolerate people who do bad deeds. Pag mayabang, nakakita kayo ng mayabang, ano sasabihin natin? Pwede magkamayabang kasi alam mo, nakalagay dito sa Bible, bawal ang mayabang. Masasabi ba natin sa mga tao? Ibigay na lang kaya natin to. Ano, basahin mo to, brother. Ito, basahin mo. Oh. Mayabang ka, di ba? Unforgiving ka, brother. Unforgiving ka, sister. Ito, basahin mo, mamamatay ka. Deserving of death. Yan, ayaw ni Almighty Father. Backbiter ka, sister, friend. Chinichismis mo yung kaibigan mo. Pag wala yung kaibigan mo, pinag-uusapan ninyo ng masama. Deserving of death ka rin. Ha? Kaya kung may mga ganong bagay, wag na kayong sumali. Na manahimik na lang kayo. Manahimik kayo, wag na kayong sumali sa mga taong usapin, no? Kasi mahirap, yung iwasan, no? May mga taong gano'n na nagchichismis, tas ang hirap iwasan ito, tas nakikinig ka lang. Parang ang hirap iwasan, ano? Wag ka nang tayo makipag-usap sa tao. Ang pag-uusapan natin lagi ay tungkol kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, ang kabaitan nila. Makikita naman sa ng tao kung pwede ka makipag-usap ng kasamaan, no? Makikita sa personalidad mo kung lagi ka nagbabasa ng Bible, kung
mapapansin na hindi ko to pwedeng biru-biruin, or hindi ko to pwedeng pagsabihan ng mga kachismisan. May mga ganun tao, no, na madidiscern mo. Verse 2. Yet they seek me daily and delight to know my ways. As a nation that did righteousness and did not forsake the ordinance of their God, they ask of me the ordinance of justice. They take delight in approaching God. So, may mga tao, no, na they delight to know the ways of the Almighty Father. They seek the Almighty Father. They want to know the ways, the ordinances of justice, yung law ni Almighty Father. Gusto nilang gawin, no? May mga taong ganon. And that is good. Okay? Pero, dito sa verse 3, why have we fasted, they say, and you have not seen? Why have we afflicted our souls, and you take no notice? In fact, in the day of your fast, you find pleasure and exploit all your laborers. May mga tao na nagpa-fast, pero nagtatanong sila, bakit nagpa-fast ako? Alam niyo yung fasting, hindi kumakain, and they only pray, but they don't eat for a day. It depends, no? Pero, nagtataka sila kung nakikita ba ni Almighty Father yung kanilang fasting. Sometimes na may araw na bawal kumain ng manok, ng meat. Bakit bawal? Walang pinagbabawal na kainin. Walang pinagbabawal na kainin si Almighty Father, no? Nakalagay naman sa New Testament, di ba? Pero dito, hindi nakikita ni Almighty Father. Nagtataka yung mga tao kung bakit hindi ba nakikita ni Almighty Father na nagpa-fast sila. Anong sagot ni Almighty Father? Dito sa verse 4, tungkol ito sa fasting. Indeed, you fast for strife and debate. Nagpa-fast kayo for strife and debate. And to strike with the fist of wickedness. You will not fast as you do this day, to make your voice heard on high. Sabi ni Almighty Father, oo, nagpa-fast nga kayo, but it is only to wreak havoc, for strife and debate. Makikipag-debate kayo, makikipag-away kayo, contest kayo, kaya kayo nagpa-fast. Sabi ni Almighty Father, magpapakalat kayo ng kasamaan, kaya kayo nagpa-fast. Or kaya kayo nagpa-fast para magda-diet kayo. Hindi ganun ang pagpa-fasting. Nagpa-fast kayo tapos may conflict or disagreement kayo sa mga tao. Hindi masaya si Almighty Father ng ganon. Na iba yung motive nyo, kaya kayo nagpa-fast. Pero, nakalagay dito sa verse 5, is it a fast that I have chosen? Yung pagpa-fasting ba ang pinili ko? A day for a man to afflict his soul? Para mahirapan kayo? Pagpa-fasting ba ang pinili ko para mapahirapan kayo? Is it to bow down his head like a bulrush and to spread out sackcloth and ashes? Would you call this a fast and an acceptable day to the Lord? Matatawag niyo bang katanggap-tanggap to? Sabi ni Almighty Father. Hindi ko kayo gustong mag-fast para mapahirapan kayo. Dahil yung pagpa-fasting nyo hindi acceptable. Ano ang gusto niyo Almighty Father na pagpa-fast? Nandito sa verse 6. Hindi nga kayo kumakain, may kaaway naman kayo. O naninira naman kayo ng tao, tapos magpa-fasting ka, or masyado kang bastos, o manya ka, tapos nagpa-fast ka, hindi bagay. No? Ayaw ni Almighty Father, hindi yun katugma kay Almighty Father. Dapat malinis ang puso pag nagpa-fast. Ngayon, kaya nakalagay ito sa verse 6, is this not the fast that I have chosen, to loose the bonds of wickedness? Para matanggal ang wickedness dito sa mundo, to undo the heavy burdens, tumulong sa mga tao, to let the oppressed
go free. Pagsabihan ng mga tao para maging malaya sila. Pagsabi ang salita ng Diyos. And that you break every yoke. Yung mga bigatin or dalahin ng mga tao. Yun ang gusto ni Almighty Father. Nagpa-fast nga pero pinapahirapan niyo ang tao. Hindi niyo pinapasweldo ng tama. Hindi niyo tinatrato ng tama. Nagsisinungaling kayo sa kapwa-tao ninyo. Pero nagpa-fast kayo. Hypocrisy. Ayaw ni Almighty Father. Galit siya. Mas gusto ni Almighty Father, kumakain kayo, pero nagsishare kayo ng mga bagay sa kapwa-tao. Ito, verse 7. Is it not to share your bread with the hungry? Mas gusto ni Almighty Father yon. Kahit kumakain kayo, hindi kayo nagpa-fast, pero kumakain kayo, pero nagsishare kayo ng pagkain sa mga gutom. And that you bring to your house the poor who are cast out. Mga outcasts. Tatanggapin ninyo sa bahay ninyo. Mga hindi tinatanggap sa society. When you see that naked, that you cover him. Yung mga walang mahanap na tutulong sa kanila, tutulungan. And not hide yourself from your own flesh. At hindi mo itatago ang sarili mo sa kapwa-tao mo. Tutulong ka. Baka sabihin mo, wala naman akong perang pantulong. Kung wala kang perang pangtulong, ang itutulong mo sa kanila ay ang salita ng Diyos. Dahil hindi lahat ay pera. Hindi lahat ng tao ay gutom sa pagkain. May mga tao na outcast sila kahit mayaman sila. So, ano ang kailangan? Kailangan natin i-uplift ang spirit ng mga tao. Verse 8, then your light shall break forth like the morning. Your healing shall spring forth speedily. Gagaling ka, sabi ni Jesus, ni Almighty Father. Spring forth speedily, nang mabilis. And your righteousness shall go before you. The glory of the Lord shall be your rear guard. Yung righteousness, nauuna sa'yo, tapos si Almighty Father, binabantayan ka. Kaya tayo nakakagawa ng tama or righteous in the eyes of God because we have faith in the Almighty Father. No? Hindi dahil sa may works ka kaya ka mapupunta in heaven, kundi dahil sa faith mo. Ulitin ko lang, yung faith natin, kaya tayo nakakagawa ng tama is because of our faith in God. Tapos, resulta ng faith natin, yung pagtulong sa kapwa-tao natin. No, James 2:14 to 26. James chapter 2. What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Thus also, faith by itself, if it does not have works, is dead. Halimbawa, may umattend sa congregation ninyo, nanghingi ng tulong. O, pagpipray kita, brother, pagpipray kita, sister. Bakit hindi niyo tulungan ng literal? Nakalagay dito oh. Halimbawa dito yung naked or walang makain. Sasabihin, depart in peace, be warmed. Pipipray kita na magkaroon ka ng pagkain. Pero hindi binigyan ng pagkain. Ba't ganon? But you do not give them the things which are needed for the body. What does it profit? Nakasulat dito. Kaya dapat, tutulungan din natin, no? Hindi lang pagpapalain ka ni Almighty Father. Hindi lang ganun, kundi tutulungan mo rin siya, bibigyan mo siya ng solusyon. Itong magandang solusyon, brother.
dito ka lumapit, mga ganong tipo. Hindi yung ipagpe-pray mo lang. Dahil, para naman makatulong ka. What does it profit? Does also faith by itself, if it does not have works, is dead. Kaya nga, nakakagawa tayo ng mga bagay, nakakatulong tayo sa tao, dahil sa faith natin, faith at work, no? But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble. But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Do you see that the faith was working together with his works, and by works faith was made perfect? And the scripture was fulfilled, which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God. You see then that a man is justified by works, and not by faith only. Likewise, was not Rahab the harlot also justified by works, when she received the messengers and sent them out another way? For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Kaya yung faith natin, kaya tayo nakakagawa ng tama, it's because we have faith in the word, in the Almighty Father, no? Resulta yon ng faith natin, yung gawa natin. Kaya dito, sinasabi ni Almighty Father na nag-fasting ka nga. Pero, bakit ka nagpa-fast? Hindi ka naman tumutulong sa kapwa-tao mo. Sabi ni Almighty Father, gumagawa ka pa rin ng kasalanan. Nanyinismis ka pa din. O, paano na yan? Verse 9, then you shall call, and the Lord will answer. You shall cry, and he will say, here I am. If you take away the yoke from your midst, the pointing of the finger, and speaking wickedness. Tanggalin yung pagsisisi, naninisi ka ng kapwa-tao mo. Nakikipag-away ka. No? Remove the animosity that you feel towards people. Para i-bless tayo ni Almighty Father. At saka, there are some people who blame others of their predicament, no? Sometimes people blame the government. Hindi dapat ganun, nagbe-blame tayo sa kung sino-sinong, naghahanap tayo ng masisisi, no? Hindi, kaya nagkaganito ang buhay namin dahil hindi ko kasalanan. Ayaw ni Almighty Father nang nagbe-blame. Kasi accountable tayo lahat, na? We take accountability of our own actions. Kaya ayaw ni Almighty Father ng pointing of the finger and speaking wickedness. At tanggalin yung barrier ng ito mayaman to, ito mahirap to. Pag mayaman, dito lang to sa gilid. Pag mahirap, dito lang to sa kabilang gilid. Naka-separate, no? Ayaw ni Almighty Father nun. May kanya-kanyang sa ibang country, case system ba yan sa India? Case system. Ayaw ni Almighty Father ng gano'n. Ito nasaan to? Nasa A crowd, B crowd, C crowd, D crowd. Alam niyo yon? Yung pag mayaman ka, nasa A crowd ka daw. Pag medyo hindi ka masyadong mayaman, pero mayaman ka, nasa B crowd ka. Yung nilalagyan ng limit yung mga tao, nilalagyan ng tag yung mga tao. Ayaw ni Almighty Father, no? Kagaya nung inatanan ko dati, anong trabaho mo? Sabi sa akin, wala akong trabaho, sabi ko. Sabi niya, ang mga trabaho ng mga nandito ma-attend, mga businessman, mga nakapag-aral.
Nahiya tuloy ako. Naku, mga businessman, mga kapag-aaral pala yung ma-attend dito. Hindi na ako attend dito. Parang Christian ka, tapos lalagyan mo ng ganon. Yung, that's pride. That's arrogance. Ayaw ni Almighty Father. Congregation yun, sikat na congregation yun. Marami silang members. Marami silang mga branches. At isa yung leader nila sa one of the 10 richest pastors of the Philippines. Ganon ang sinabi sa akin. Ay, nakakaya naman dito. May pagmayaman. Parang ganon no? Ha? Ayaw ni Almighty Father. Congregation yan Kaya, alam ni Almighty Father lahat. Kaya pag magbabasa tayo ng Bible, ma-amaze tayo kay Almighty Father. Nangyayari to, tama si Almighty Father. Ang galing ni Almighty Father. So verse 10, if you extend your soul to the hungry and satisfy the afflicted soul, then your light shall dawn in the darkness, and your darkness shall be as the noonday. Magiging maliwanag na parang sikat ng araw sa hapon. Napakainit nun, di ba? Yung darkness mo magiging sobrang liwanag. Bakit magiging sobrang liwanag? Because of the Almighty Father, He will bless you. Kung tumutulong tayo sa mga tao. Di ba ang utos ni Almighty Father? Jesus Christ, love your neighbor as you love yourself sa 10 commandments. Tapos yung first, di ba, mahalin si Almighty Father. Tapos yung second, yung kapwa-tao natin. Tsaka yung do to others what you want to do unto you. Di ba? Ganun yon. So, ang rule or law ni Almighty Father is siya ang priority natin. Tapos, yung kapwa-tao natin. Dahil si Almighty Father, ganun siya. Priority niya tayo. Dahil kaya tayo makakagawa ng tama, kailangan natin i-acknowledge si Almighty Father. Dahil kung tayo mismo on our own, hindi tayo makakagawa ng tama. Kaya dapat si Almighty Father muna ang unahin natin. Kasi sa Kanya galing ang pagmamahal, ang kindness, gentleness. Lahat galing kay Almighty Father. Kaya dapat siya ang unahin natin. Above all. And then, kaya tayo makakapag-share sa mga kapwa-tao natin because nakukuha natin yung strength from the Almighty Father. Sa Kanya natin nakukuha lahat. Kaya tayo nagiging kind, nagiging kagaya niya. Dahil sa Kanya. Kaya siya ang priority. Para may spread naman natin yun sa kapwa-tao natin. Yung pagmamahal ni Almighty Father. Verse 11, the Lord will guide you continually and satisfy your soul in drought. In drought pala, sorry. Kaya nga 'di ba, sabi ko sa inyo yung soul natin, yung tayo sa heart natin, meron tayong void. Si Almighty Father lang makakapag-satisfy nun, makakapagbigay sa atin ng joy and peace and strengthen your bones, and you shall be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fall. So, mafe-fill tayo with the Holy Spirit. Kasi yung waters, no? Blessing to. Mafe-feel tayo ng Holy Spirit. So, pag na-feel tayo ng Holy Spirit, yung nakakapag-ipon tayo ngayon ng real treasures. Nagkakaroon ngayon tayo ng profit. Real profit. Ano yung profit na sinasabi ni Jesus? Store for yourselves riches in heaven. Ito yun. Na pag tumutulong tayo sa kapwa-tao natin, nagmamahal tayo sa kapwa-tao natin, dahil utos sa atin ni Almighty Father, nakakagawa tayo ng tama. Pero, syempre, kung tutulong sa kapwa-tao natin, wag magnunumbat. Ay, tinulungan kita, di ba?
Ay, ni Almighty Father, na yung galing ang tinulungan. Hindi ikaw ang tumulong. Hindi ikaw ang tumulong sa tao. Alam niyo yon? Ang tumulong sa tao, si Almighty Father. Ginamit ka ni Almighty Father. Okay? At willing ka magpagamit kay Almighty Father to help people. Kasi kaya ka may resources, ibinigay sa iyo ni Almighty Father yon to share to other people. Kaya, yun din yung story ng parable of the minas, no? Or parable of the ten minas, yon. Naintindihan niyo na ba yung parable of the 10 minas? Yung umalis yung may-ari, tapos binigyan yung mga tauhan niya ng ilang bang minas yun binigay sa mga tauhan. Nakalagay ito, no, sa Luke chapter 19 verses 11 to 27. Basahin na lang ninyo, ha. Verse 12. Those from among you shall build the old waste places. You shall raise up the foundations of many generations. And you shall be called the repairer of the breach, the restorer of streets to dwell in. So, pag ginawa natin to, yung utos natin ni Almighty Father, we will be called sons and daughters of the Most High God, who mends the gap or rift between people. And then here on verse 13, ano? If you turn away your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy day of the Lord honorable, and shall honor him, not doing your own ways, nor finding your own pleasure, nor speaking your own words. Is it only on a Sabbath day? So it's not only on a Sabbath day, but for the whole week of our lives. Hindi lang isang araw, ay Sabat lang, kailangan mamaayos akong tao pag Sabat. Hindi lang, kasi ang ibig sabihin nga ng Sabat, it's the time of rest. Magiging delight yung Sabat natin, yung time of rest natin with our Father, because the holy day of the Lord honorable. Naging honorable yung Sabbath day kasi kasama natin siya ng Sabbath day ng buhay natin. Kasama ni Almighty Father yung soul natin. Magiging honorable yung Sabbath. Kasi it is honoring the Almighty Father. Naging nanalo si Almighty Father sa buhay natin. Hindi tayo napunta sa impyerno, hindi tayo napunta sa bahay ng demonyo. Kaya ina-honor si Almighty Father kasi it's successful, nandito yung anak ko. Ganon. Kaya na-honor si Almighty Father. And shall honor him, not doing your own ways, nor finding your own pleasure, nor speaking your own words. No? Hindi natin dapat kung saan tayo masaya. Hindi yun. Kung saan masaya si Almighty Father dapat. Kung ano yung salita natin sarili. Hindi natin salita, hindi dapat tayo. Kundi kung ano yung salita ni Almighty Father. Kaya nga, di ba sabi dito sa Revelation, ulitin natin na, those who don't love their lives to death. Okay? Ganon dapat tayo. Ang hirap, no? Naintindihan niyo na ba ang Sabat? Yung iba ang pagkakaintindi ng Sabat. Akala na day lang yun. No, it's not only just one day. Sa buhay natin, sa paglalakad natin bilang isang tao dito sa mundo, na nasa sa atin si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit, yung Sabbath day is a day of honoring the Almighty Father. Dahil kasama na ni Almighty Father, yung soul natin, nasa Kanya na namamahinga, naging successful.
Nasaya si Almighty Father. Naintindihan na ninyo? Masaya si Almighty Father pagkasama niya na tayo. Ayaw niya na napupunta ang soul ng mga tao sa impyerno, sa soul. Ayaw niya. Dahil tayo, created tayo ni Almighty Father. We are created by our Father in His image and likeness. Kaya, yung image and likeness niya dapat makasama niya. Kaya it's a day of honoring the Almighty Father. Pag nakauwi tayo sa bahay natin, our real home is with the Almighty Father and Jesus Christ and the Holy Spirit. Kaya we shall honor Him always, not doing our own ways, but the ways of the Almighty Father, the ways of Jesus Christ. Di ba binigyan na tayo ng sample ni Jesus Christ on how to live in this world? To live in this world without pride, but humbling ourselves. At hindi para sa ating sariling pleasure. That's why we're here on this earth. We are on this earth to be tested, and not for our own pleasure. We were created by God. Ano ang reason ni Almighty Father? Balik tayo. Ano ang reason ni Almighty Father? Why did He create us? Ano ang reason ni Almighty Father? Nasa Genesis, di ba? Gusto ni Almighty Father, maraming nawala na angels. Sumama kay Lucifer, 1/3. Maraming pagmamahal si Almighty Father that He wants to give it, to spread it. That's why He created us in His image and likeness, because of His pure love. And we're now on this earth to be tested if we are faithful to Him, if we can pass the test, if we can understand Him and His ways, if we will accept Jesus Christ and the Holy Spirit. That's why we are here in this world. Hindi alam ng tao ang reason why they're alive in this world. Nakakalungkot, no? Hindi ba kayo nalulungkot? Hindi nila alam ang reason. That's why the Almighty Father wants us to cry aloud and spare not, lift up your voice like a trumpet, tell my people their transgression and the house of Jacob their sins. Isaiah chapter 58 verse 1. Bumalik tayo sa verse 1, no? So, itong Bible, buo siya, okay? From Genesis up to Revelation. At tapos na ang history ng mundo na to. Alam na ni Almighty Father kung kanino ang Kanya. Verse 14, then you shall delight yourself in the Lord, and I will cause you to ride on the high hills of the earth, and feed you with the heritage of Jacob your father. The mouth of the Lord has spoken. Ito ang sinasabi ni Almighty Father, na makukuha natin ang inheritance natin, ang ating birthright. Birthright natin, dahil tayo ay mga anak ng Diyos, He created us. It's our birthright na dapat makuha natin kung magiging faithful tayo sa tatay natin, if we understand His ways and if we follow His ways. Para nang sa ganyan, ang sabi nga dito, I will cause you to ride on the high hills of the earth. Ano yung high hills of the earth? Matataas na mga burol ng mundo, ng earth. Itataas tayo ni Almighty Father. And we will have peace, no? With the Almighty Father.
in His heavenly abode. Kaya, kung magfa-fast, mas mabuti, sabi dito, no, na tumulong sa kapwa-tao mo. Nagpa-fast ka nga, pero ano ba ang reason mo? Bakit ka nagpa-fast? Is it only for your own selfish gain? Kaya ka nagpa-fast? Or para makatulong ka sa ibang mga tao? Kaya ka nagpa-fast? Or nagpa-fast ka ba? Pero may kaaway ka naman na iba? Or mali naman ang mga alam mo na mga bagay? Hindi mo sinisik ng mabuti si Almighty Father. May kaaway ka na mga tao. Paano si Almighty Father matutuwa niyan? Pag nagpa-fast ka, tapos isip mo, hindi, papayat ako pag nag-fast ako. Hindi ganon, no? Kaya tinuturuan tayo ni Almighty Father lagi dito. Ang dami ko natututunan dito. Sabay-sabay tayo natututo, hindi lang ako. Ang dami ko natututunan. Thank you, Almighty Father, for teaching me. Kaya na-amaze ako eh. Kaya kayo din, magbasa rin kayo ng Bible. Ha? I encourage you to read the Bible kahit mag-isa lang kayo. And you seek guidance from the Holy Spirit. Malalaman ninyo na our Father, our Creator, is amazing. Jesus Christ, yung sacrifice ni Jesus Christ, yung sacrifice ni Almighty Father, hindi maipaliwanag. That's why we have the Bible, to understand our Father, the manual, yung Bible, manual of our life, on how to live a life pleasing to the Almighty Father. That's why we have the Bible. It's not easy to get to heaven. It's not. Yung nagsasabi ng madali makapunta ng heaven, hindi ko alam kung nagbasa sila ng Bible. Baka nagawa nila to, ang gagaling nila. Pero ako hindi ko, mahirap makapunta ng heaven. Sa awa lang ni Almighty Father, ni Jesus Christ, tayo makakarating sa ating dapat na bahay sa heavenly abode, sa eternity with Jesus Christ and the Almighty Father. Kaya wala tayong may pagmamalaki, dahil habang binabasa natin, as we read the word of the Lord, nakikita natin yung mga kamalian natin, yung mga kasalanan natin, yung kadumihan natin, nakikita natin. Kaya wag tayong matakot to read the Bible. The Bible's very powerful. It's very powerful, I tell you. Because this is the word of our Father, the Creator, our Maker. And He loves us so much. He cannot contain His love for His people. Kailangan niyang ilabas yung pagmamahal na yun sa mga tao. That's why He created us. Kaya wag natin kakalimutan yung tatay natin. Lagi tayong sa Kanya titingin. Focus our eyes on Jesus Christ and to our Father. Thank you, and God loves us all so much.